Sa nakaraang kwento natin ay madami na ang nanghihikayat na mga clan kay Yeonwoo at sinabihan naman siya ni Fante na talagang ang sikat na ang kanyang kuya. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos umalis ni Raham na mula sa clan ng Zephyr ay nagsidatingan naman ang mga hindi mabilang na clan na nag-aalok ng kondisyon at nagnanais na makuha si Yeonwoo bilang kanilang kakampi sa kadahilanang nakita nila ang potensyal nito sa tutorial. Ang iba sa kanila ay maliliit na clan lamang at hindi kilala subalit mayroon ding malalaking clan na nag-alok sa kanya na sumali sa kanilang clan. Naubos na ni Yeonwoo ang kanyang kape at ayon pa sa kanya na wala siyang plano na umanib sa kahit anong pangkat o clan. Tumayo naman si Yeonwoo at inaya niya na sila na bumalik na dahil tapos naman na silang magkape at sinang-ayunan naman yun nina Edora at Fante. Nang papaalis na sana sina Yeonwoo ay bigla namang dumating ang lalaking may mahabang pulang buhok. Habang naglalakad siya ay napasabi naman siya na ang lugar na ito ay katulad pa rin ng dati. Nagtinginan naman sina Yeonwoo at ang may mahabang kulay pula na buhok. At kinonfirma naman ang may pulang buhok na kung siya ba ang tinatawag na The Hoarder. Nagulantang naman si Yeonwoo dahil hindi niya inaasahan na pupunta dito ang taong ito. Ang taong ito ay si Bahal na sikat sa tawag na The Flame Feast. Si Bahal ay isang ranker na kilala bilang isang karaniwang may malumanay na pagkatao. Subalit pagdating sa pakikipaglaban ay nagiging agresibo ito at ginagawa niyang abo ang lahat. Isa siya sa nangangasiwa ng clan na tinatawag na Red Dragon at isa din siyang miyembro dati ng Artia at naging disipolo rin siya ni Henove dati. Linapitan naman ni Bahal si Yeonwoo at sinabi niya na narinig niya ang sabi-sabi na mayroon itong matapang na personalidad at ayon pa sa kanya na totoo nga ito. Dagdag niya pa na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa at para mas madali at kaagad niya namang inalok si Yeonwoo na gusto niyang sumali ito sa kanilang clan na Red Dragon. Sinabi niya pa na hindi siya sigurado kung alam niya na ang patungkol dito na ito ang kauna-unahang pagkakataon na mag-aalok ang Red Dragon sa isang baguhan at siya ang pinakaunang kandidato at dagdag niya pa na kung sasali siya sa kanilang clan ay walang hirap lang nila siyang tutulungan makaakyat sa tore at maniwala man siya o hindi ay ang tulong na kanilang ibibigay ay higit pa kaysa sa kanyang inaasahan at tinanong niya si Yeonwoo na kung ano ba ang masasabi niya sa kanyang inaalok. Ang 8 clan ay mas gusto nilang kunin ng manlalaro na may kakayahan. Nabubukod tangi lamang ang Asher Sword Clan dahil ibinubuhos nila ang kanilang pagsisikap sa pag-aalaga ng mga manlalaro na mayroong potensyal. Napagtanto naman ni Yeonwoo ang rason kung bakit ang clan na Red Dragon ay personal na gumawa ng kilos dahil kinakailangan nila ng dagdag na puwersa ng kapangyarihan. Naalala niya naman ang tanong sa kanya ng mga ngalakal na si A na kung alam niya ba ang sitwasyon na nangyayari sa kabila. Sa isip-isip niya naman na sa oras na yun ay nagpalagay lang siya na ang nangyayari sa pagitan ng 8 clan ay mayroon ng namumuong tensyon. At wala na siyang maisip na ibang eksplanasyon patungkol dun. Pinagmasdan niya naman si Bahal at sa isip-isip niya na sa ngayon ay parang kalmado lamang ito subalit sa katotohanan ay isa siyang mabangis na hayop. Napagdesisyonan niya naman na iwasan niya muna ang mag-astang kainahinala sa ngayon kaya naman kailangan niya bigyan ng magandang sagot ito. Kaagad niya namang sinabi na hindi pa niya gustong matali. Tugon naman ni Bahal sa kanya na si Yeonwoo daw ay nasa estado na kung saan ay nagagawa nitong mas may kumpiyansa sa sarili sa abot ng makakaya nito. Dagdag niya pa habang papaalis siya na gusto niyang pag-isipan pa rin niya ang kanyang inaalok sa kanya. Bigla naman siyang tumigil sa kakalakad at sinabi niya ang patungkol kay Henova at wala namang kaedi-ideya si Yeonwoo at agad namang sinabi ni Bahal sa kanya na parang nagugustuhan na siya ni Henova at dagdag niya pa na malambot ang puso ni Henova kaya naman iminungkahi niya kay Yeonwoo na alagaan niya ng mabuti si Henova. Bigla namang pinagpawisan si Yeonwoo at agad naman siyang nagmadali upang pumunta sa tindahan ni Henova at pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya si Henova na humihipak ng pepa at tinanong siya nito na kung ano ba ang kanyang ginagawa sa ganitong oras. Nakahinga naman ng malalim si Yeonwoo at sa isip-isip niya na parang pumunta dito si Bahal at inaakala niya pa na malungkot ito subalit napagtanto niya naman na labis lamang siyang nag-aalala sa wala. Sinabi naman ni Henova sa kanya na kung ano man ang kanyang rason kung bakit siya pumunta ng ganitong oras ay mabuti na ito dahil gusto niyang ibuntong ang kanyang stress sa pagmamaso na namuo kanina kaya naman hindi niya inaasahan na matatapos ang artifact ng mas maaga kumpara sa kanyang inaasahan. Agad namang kinuha ni Henova ang baul at sinabi niya na tapos niya nang gawin ang Eyes of Guys na kanyang pinapagawa. Inilapag niya na sa harapan ni Yeonwoo at minungkahi niya na tignan niya ito. Hindi na nagsayang ng segundo pa si Yeonwoo at kaagad niya itong binuksan at pagkabukas niya ay nakita niya ang isang maskara na mayroong sungay at damit.
Nagtataka naman siya dahil ayon pa sa kanya na ang Eyes of Guys ay amulet subalit iba ang kanyang inaasahang makita. Tinanong naman niya si Henova na kung sigurado ba siya na kung tama ba ang kanyang ibinigay sa kanya na baul dahil hindi niya makita ang Eyes of Guys. Nagmayabang naman si Henova na tumugon na sa kanya ang lahat ng iyan at dagdag niya pa na tignan niyang mabuti dahil kapag nakita niya na ay mas magiging marespeto na ito sa kanya na aabot na sa puntong hindi niya na ito guguluhin pa. Agara namang ginamit ni Yeonwoo ang kanyang Dragon Eyes at lumabas sa kanyang sistema ang tinatawag na Guy's Armor at ang uri nito ay Chest Guard Amulet na mayroong grado na A-. Ang anteng-anteng na ito ay ipinangalan kay Guys na isang higanti na nagtataglay ng 12-dosenang mga mata at daan-daang mga kamay. Ang isang kakayahan ng armor na ito ay tinatawag na Dozens of Eyes na dinadagdagan nito ang kanyang pandama sa pamamagitan ng mabilis na pagpansin sa kahit anumang panlabas na pagbabago. Mas mapapabilis nito sa 20% ang kanyang bilis sa paggalaw sa oras ng peligro. Ang isang kakayahan naman nito ay tinatawag na Hundreds of Arms na pinapababa ang matatanggap niyang pinsala mula sa 5 elemento kagaya ng pisikal, apoy, yelo, kuryente, at banal. Nadadagdagan din ito ang kanyang panlaban sa 3 uri ng status effects kagaya ng sumpa, lason, at arcane. At mayroon din itong 10-15% na tsansa upang makansela o malihis ang mga nasabing status effects. At ang panghuling kakayahan naman ay tinatawag na Gigantomachia Prevention. Pinapalitan nito ang bahagi ng natamo niyang pinsala sa pagiging health. Kapag naman ang nagmamay-ari ng kasuotan na ito ay bumaba sa 15% ang kanyang buhay ay magagawa nitong maibalik sa 50% ang buhay nito. At mayroong limitasyon ang paggamit nito isa sa isang araw lamang. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo habang tinitingnan ang damit na maraming taglay na defensive properties ang Eyes of Guys kaya naman ipinagmamalaki ito na artifact sa lahat ng rankers subalit dahil sa napakahirap mahanap ang mga materyales sa paggawa at pili lamang ang taong makakayang makagawa nito ay kaunti lamang ang mga taong mayroon nito ngunit nagawa ito ni Henova na maging isang chest armor at pati na rin ang pagpapataas ng kakayahan nito sa depensa. Sinabi naman ni Henova sa kanya na huwag lamang siyang tumayo tayo at minungkahi niya naman na subukan niya ito nang sa gayon ay malaman niya kung ano ang kaya nitong gawin. Isinuot naman kaagad ni Yeonwoo ito at hinihintay kung ano ang mangyayari. Makalipas lamang ang ilang saglit ay bigla na lamang itong umilaw at nagkaroon ng hindi mabilang sa kamay na mga mata ang lumabas sa kasuotan niya. Habang pinagmamasdan ni Henova ang maraming mga mata ay napasabi na lang siya na kahit siya na mismo ang gumawa nito ay nakakaramdam pa rin siya ng kilabot dito. Lumabas naman sa kanyang sistema na ang saklaw ng kanyang pandama ay mas tumaas sa 150% at kaya nitong maanalisa ang karagdagang detalye. Nag-umpisa ng maging bahagi ng kanyang pandama ang Eyes of Guys at ngayon ay maikokonsidera na itong parte na ng kanyang katawan. Na-unlock niya na rin ang tinatawag na synesthesia. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na sa katunayan ay ang Eyes of Guys ay ibinibigay nito sa nagmamay-ari ang bawat maliliit na detalye sa kanyang paligid at nakikita nito ang kahit ano na hindi makita ng karaniwang mata ng tao. Ang impormasyon ay may paparating sa nagmamay-ari sa pamamagitan ng kanyang makikita o pang-amoy o sa pamamagitan ng tunog. At ito ang nakatagong katangian ng Eyes of Guys na tinatawag na synesthesia. Lumabas naman sa kanyang sistema na nakonfirma na ang kanyang katawan ay nag-improve at nagpatuloy na muli ang pagproseso sa kanyang body awakening na nasa kasalukuyang nasa 78%, 79% na at mas tumaas pa ito sa 99.1%. Nanlaki naman ang mga mata ni Yeonwoo dahil hindi niya inaasahan na magpapatuloy sa proseso ang kanyang awakening at dito nakita naman ni Henova ang reaksyon ni Yeonwoo kaya naman sinabi niya na nakakagaan ng pakiramdam nang makita niya ang kumikislap nitong mga mata at sinabi niya pa na hindi niya alam kung napansin niya ba na ang armor na kanyang suot ay mayroong kakayahan na nagpapagaan ng pagdaloy ng mana at tinataasan nito ang pagbabalik ng kanyang nawalang mana sa 10%, at ayon pa sa kanya na mayroon din itong taglay na kakayahan sa pagdepensa, pagpapabalik ng kanyang nawalang buhay at ito ay base sa kanyang mana. Iminungkahi niya naman na tignan nito ang maskara na kanyang ginawa para sa kanya. Ang maskara na ito ay tinatawag na Henova's Demon Mask na ang uri ay isang helmet na mayroong grado na A. Ang maskara na ito ay nilagyan ni Henova ng kanyang sariling dugo habang ginagawa. Ang isa sa kakayahan ng maskarang ito ay tinatawag na Recognition Prevention. May mahikang nakaukit sa maskarang ito na nagagawang makasagabal sa kasanayang nagbibigay malay sa kalaban. At ang maskarang ito ay hindi kailanman makukuha sa mukha niya kapag wala siyang permiso.
Ang isang kakayahan ng maskara ay tinatawag na Attack Enchantment. Nagagawa nitong pataasin sa 30% ng proporsyon sa bilang ng mga halimaw na kanyang pinatay sa loob ng 30 na segundo, kaakibat nito ang pagtaas ng 1% na dagdag sa bawat pagpatay niya sa mga halimaw. Nagagawa din nitong bawasan ang tagal ng crowd control na kasanayan ng kanyang kalaban sa 10%. Ang isa pang kakayahan ng maskara ay tinatawag na Domain of Terror at nagagawa nitong hiramin ang kapangyarihan ng Beast Lord at nagagawa nitong pahirapan ang nakapaligid sa kanya na mga kalaban ng status effect na tinatawag na Fear sa loob ng 15 hanggang sa 20 na segundo at nagagawa rin nitong mapahina ang depensa ng mga kalaban ng 20%. Ang maskara na ito ay isang growth type artifact at kasabay nitong nagde-develop ang nagmamay-ari. Ang bilis naman ng paglakas nito ay nakadepende sa pagiging pamilyar at kahusayan sa artifact. Ang artifact na ito ay walang katulad sa tore at ito ay nakatali na sa nagmamay-ari at hindi rin ito pwedeng ipasa o ibenta sa pagitan ng manlalaro. Ang maskarang ito ay kasama ng tinatawag na Henova's Magic Bayonet at kung may pagsama ang dalawang ito ay bibigyan siya nito ng bonus effects. Nagkaroon naman siya ng dagdag na bonus effect na attack speed na 8%. Hindi naman makapaniwala si Yonwoo sa kanyang nababasa dahil sa dami ng kakayahan nito. Napabuga naman si Henova ng usok, sabay sabi niya na iniisip niya na hindi komportable si Yonwoo sa kanyang maskara kaya naman pinaglaanan niya ito ng oras upang gawan at dagdag niya pa na hindi na siya magpapawi sa maskarang iyan at sukat na sukat ang maskarang iyan sa kanyang mukha. Tiningnan naman niyon ang maskara at sinabi niya kay Henova na sobra-sobra na ito kumpara sa ibinayad niya sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Henova habang namumula ang kanyang pisngi, sabay tanong niya na kung iniisip niya ba na hindi niya siya sisingilin sa paggawa niya ng mga items na yan, subalit sinabi niya naman na ililista niya ito bilang utang niya at minungkahi niya na bayaran niya na lang siya kung kailan niya gusto. Naalala naman ni Yonwoo ang pabiro niyang sinabi kay Henova na kung pwede ba niyang utangin ang pagpagawa ng Eyes of Guys sa kanya at napangiti na lang siya. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na si Henova ay hindi man lang nagbago sa loob ng maraming taon. Nagtatakang tanong naman ni Henova sa kanya na kung bakit ba siya tahimik lang at dagdag niya pa na parang hindi naman siya ganyan at tinanong niya na naman ito na kung nagawa ba siyang ganyanin ng biyaya na mula sa kanya. Sinabi naman ni Yonwoo na titiyakin niya na gagamitin niya ito ng mabuti at sinabi naman ni Henova na muntik niya nang makalimutan na ayon sa kanya na hindi niya na itatanong ang pangalan nito kahit na magkasama sila palagi at tinanong niya si Yonwoo na kung ano ba ang kanyang pangalan. Bigla namang nagulat si Yonwoo sa katanungan na iyon at nakaramdam naman siya ng lungkot at wala man lang naging tugon. Tinanong naman siya ulit ni Henova na kung bakit wala siyang sinasabi dahil tinatanong niya ito kung ano ang kanyang pangalan. Nagpakilala naman si Yonwoo sa kanya bilang Cain. Lumipat ang eksena kay Bahal at dito nagtataka siya sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan at pagkababa niya ay tinanong niya naman ng lalaking dilaw ang buhok na kung bakit niya hinaharangan na naman ulit ang daanan dahil sinabihan niya na ito na huwag niya nang gawin ang mga bagay na wala namang kwenta. Ipinaliwanag naman ng lalaking dilaw ang buhok na sa kadahilanang mayroong hindi mabilang na tao ang naghahanap sa kanya at dagdag niya pa na hindi naman masama ang mag-ingat. Nagtatakang tanong naman ng lalaking dilaw ang buhok kay Bahal na akala niya ay kasama niya na ngayon ang hoarder. Tugon naman ni Bahal sa kanya na sinabi ng hoarder sa kanya na pag-iisipan niya ang kanilang inaalok. Nagalit naman ang dilaw ang buhok at sinabi niya na napakayabang ng baguhan na yon. Minungkahi naman ni Bahal sa kanya na hayaan niya na yon dahil nag-aasta silang mataas at tinanong niya ito na kung natatandaan pa ba niya noong sila din ay baguhan. Habang naglalakad sila ay sinabi naman ni Bahal na wala din namang mapupuntahang iba ang hoarder kundi sa kanila lang at ang kanilang layunin ay pigilan ang kanilang clan na puntahan ang hoarder sa una pa lang at dahil siya na mismo ang nagpunta kay hoarder ay simula ngayon ay wala nang tanga ang lalapit pa sa kay hoarder. Mayroon naman biglang naalala si Bahal na siyang ikinagulat naman ng lalaking dilaw ang buhok at umilo naman ang kanyang mata, sabay tanong niya na kung ano na ba ang balita sa kanyang pinaiimbestigahan at kung may nalaman ba ito. Tugon naman ng lalaking dilaw ang buhok na kagaya nga ng kanyang inaasahan ang kanilang napag-alaman. Hindi naman makapaniwala si Bahal at napatawa na lamang ito at sinabi niya na si Leonte ay hindi na talaga nagbago. Nakaraan lang ay nakatanggap ang Red Dragon Intelligence Team ng kakaibang report. At ayon sa kanilang natanggap na report ay si Leonte daw ay naghahanda upang maging isang nangungunang miyembro ng Asher Sword Clan at may sekreto itong plano na kung ano sa tutorial. Pagdating sa magic items ay wala nang mas makapangyarihan pa sa tinatawag na Philosopher's Stone.
Sinabi sa report na si Leonte ay sinusubukang likhain ang legendary stone na yun o ang tinatawag na heart o puso sa tutorial. Ang bawat manlalaro na umaakyat sa tore ay mayroong umiikot na mana sa kanilang katawan at ang sisidlan na naglalaman ng mana ay tinatawag na mana organ, subalit sa kadahilanang parte na ng katawan ng mana organ ay mayroon lamang itong limitadong kabuuang dami ng mana ang kaya nitong iimbak. Kaya naman maraming mga manlalaro ang naghahanap ng paraan upang matustusan ang kanilang mana mula sa panlabas na pinanggagalingan. Ang unang produkto na na-develop ay ang tinatawag na potions at mayroon ding mga magic tools na maraming pagpipilian. Mayroon ding pinanggagalingan ng mahika na nag-iimbak ng sobrang mana at mula noon ay hindi na mabilang na mga items ang nagawa pagtapos lumabas ng potions, subalit labis na nagnanais pa rin ang mga manlalaro kung paano sila magkakaroon ng maraming mana at umabot na sa punto na sinusubukan na nilang likhain ang mga bagay na mabibigyan sila ng walang hanggang supply ng mana. At ang pinakamadaling paraan upang makagawa nito ay sa pamamagitan ng paggamit nila ng laman ng tao at i-extract ang kanilang kaluluwa. Napangiti naman si Bahal at habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay ay napasabi na lang siya na gumawa ng mana organ na kinakailangan ng libu-libong mga manlalaro at ang bagay na ito ay narinig niya lamang sa fairy tales matagal na subalit hindi niya inaasahan na sinusubukan itong gawin ni Leonte. Tinanong niya naman ang dilaw na buhok na kung alam niya na ba ang kinaroroonan ni Leonte. Tugon naman ng lalaking dilaw ang buhok na huli itong namataan na pumunta sa tutorial subalit ngayon ay natitiyak niya na pabalik na siya dito. Sinabi naman ni Bahal sa kanya na mabuti at minungkahi niya na tutungo na sila ngayon kay Leonte at dagdag niya pa na kagaya nga sa nabanggit kanina ay ang kanilang layunin ay ang kunin ng item at si Leonte at kung posible ang dalawa ay magagawa nilang mapatay si Leonte subalit kahit na anong mangyari ay kinakailangan mapasakamay nila ang item. Lumipat ang eksena kay Yonwoo at dito sinuot niya na ang bawat sandata niya at naisuot niya na rin ang kanyang maskara at nang makita yun ni Henova ay napabuntong hininga naman siya at bigla namang sinabi ni Yonwoo sa kanya na hindi niya alam kung gaano siya katagal sa tore. Tugon naman ni Henova sa kanya na halata naman na wala na siyang ibang pupuntahan kundi sa tore lamang at desisyon niya rin naman iyan at tinanong niya si Yonwoo na kung ano pa ba ang punto ng pagsasabi niya nito sa kanya. Huminga naman ng malalim si Yonwoo at kaagad niyang sinabi na wala naman at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung alam niya na ba na ito na ang huling pamama alam niya. Tiningnan niya naman si Henova at wala man lang naging tugon at bigla niya namang pinasalamatan si Henova sa lahat-lahat ng kanyang itinulong sa kanya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naglakad na si Yonwoo at di kalaunan ay narating niya na ang pintuan ng tore at sa puntong bubuksan niya na sana ang pintuan ay may bigla namang sumigaw na pinapahinto siya at ang taong sumigaw ay si Fante at agad niya namang kinuha ang kamay ni Yonwoo mula sa pagkakahawak niya sa pintuan at galit na galit siyang sinigaw na noong una ay hindi siya pinapansin nito nang nagmamakaawa siyang pumunta sa tore at tinanong niya naman si Yonwoo na kung bakit biglaan ang kanyang pagdesisyon na pumasok na lang sa tore at minungkahi niya pa na sana ay sinabihan niya man lang sila kung kailan siya papasok sa tore. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung bakit niya gagawin yon. Hindi naman makapaniwala si Fante sa katanungan ni Yonwoo sa kanya. At sinabi naman ni Yonwoo sa kanya na hindi niya alam kung ano ang iniisip nila patungkol sa kanya subalit ang natitiyak niya lamang ay hindi siya nakikipaglaro ng bahay-bahayan sa kanilang dalawa at dagdag niya pa na ang paglalaro nila ay natapos na kahapon dahil sa ngayon ay abala na siya sa kanyang gagawin. Hindi naman maintindihan ni Fante ang mga sinabi ni Yonwoo at magsasalita pa sana siya ngunit narinig niyang papunta na si Edora at bigla namang sinabi ni Edora kay Yonwoo na pwede naman siyang mauna at tinawag niya itong kuya. Tinawag naman siya ni Fante subalit hindi niya ito pinansin at sinabi niya kay Yonwoo na pwede na siyang mauna sa pagpasok sa tore subalit susundan pa rin nila siya dahil ang kanilang desisyon ay natitiyak niya naman na hindi nila siya pipigilan at tinanong niya si Yonwoo na kung tama ba ang kanyang sinabi. Tiningnan naman sila ni Yonwoo at sabay talikod niya at habang papasok siya sa tore ay sinabi niya naman na gawin nila ang gusto nila subalit kapag mabagal silang dalawa ay iiwanan niya sila at pagkarinig ng magkapatid ay masaya naman silang nagtinginan. Nagmayabang naman si Fante at sinabi niya kay Yonwoo na huwag siyang mag-alala marahil ay nasa unahan na siya at pinagsisiri niya ang bawat makita niya dahil nasa ikaunang palapag naman na sila at minungkahi niya kay Yonwoo na magtanong lang siya kung ano ang gusto niyang malaman. Pinagsabihan naman ni Edora si Fante na tigilan niya na ang magmayabang dahil naalala niya pa na siya ay nakagawa ng malaking gulo dahil hindi niya naintindihan ang mga alituntunin. Habang papasok si Yonwoo sa pintuan ay narinig niya naman na nag-aaway na naman ang dalawa at sinabi ni Fante kay Edora na pinapatigil niya ito dahil ayon pa sa kanya na kahit sino ay nagkakamali sa una subalit natitiyak niya naman na magagawa niya na ng mas mabuti sa ikalawa.
Tugon naman ni Edora sa kanya na tignan na lang nilang dalawa kung makakaya niya. Nabuksan na ng tuluyan ni Yeonwoo ang pintuan habang ang magkapatid naman ay patuloy pa rin sa bangayan at dito pagkatingin niya ng lugar ay lumabas naman sa kanyang sistema na nakapasok na nga siya sa tore na tinatawag na obelisk at ang tawag naman sa palapag na ito ay ang waiting zone. At mag-uumpisa na ang pagsubok kapag mayroon ng sapat na mga manlalaro ang nakapasok sa tore. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.